puso. No? Bakit kaya? Brad, pakilakihan mo nga. Medyo maliit eh. Lakihan mo siya, maliit. So, ibig sabihin po, yung ating pagkaunawa, pagkaintindi, no? Na maliwanagan daw po yung ating matang ng ating pag-iisip. Kasi dito po talaga yung spiritual eyes. Ito po talaga yung nakakakita. Ito po, yung nakikita niya lang, yung natatanaw niya. Pero deep inside, hanggang doon na lang siya. Wala na po siyang magagawa. Oo. Pero yung pag-iisip po natin, mula doon sa maliit na salita, pwede i-collaborate hanggang sa dulo, hanggang sa likod, kalikod-likuran. At sa walang hanggan. Nakukuha niyo po ba? So, napakalalim po niyan. Gustong ipakita sa atin, ang Book of Efeso ay isang aklat na gustong i-remind na ito bilang mga Kristiyano po yan, mga Kristiyano yan. Naalala niyo po ba yung sa Revelation? Yung tinatawag na sila'y tapat, matitiisin, masisipag, no? Masunurin sa kalooban ng Diyos. Isang bagay lang ang laban sa kanila, na iniwan nila ang kanilang unang pag-ibig. Yung kasiglahan ng kanilang pagsunod, nagbago. No? Isang bagay lang ang laban sa mata ng Panginoon sa kanila. Sila po ay mga Kristiyano na. Yung lahat ng sinasabihan po dito, Kristiyano. At nire-remind sila sa kanilang responsibility at duty. No? Na dapat yung makita sa isang Kristiyano, yung may pagkakaisang Kristiyano, may pagmamahalang mga magkakapatid na Kristiyano. Yan po yung sinasabi ng aklat ng Efeso. Kung titingnan niyo po ito, ay ang title niya po ay yung tinatawag Unity of All Believer. Bakit? Preparation to the second advent of the Lord Jesus Christ. Pinalalakas at pinatatatag ang isang mananampalataya at pinakikilos sa bawat gawa para sa Panginoon. Di ba? Kaya nga po tayo bilang mga Kristiyano, hindi pwedeng ligtas lang eh. Dapat gumagawa. Di ba? Gumagawa. Back to our topic, no? So, diyan po sa ating pong introduction, ay makikita po natin yung sinasabi the book of Ephesians remind believer of unity in Christ at children of light and warn of the thing that hinder our walk with Him. Yung humahad lang sa ating landasin. Iwawarningan po tayo. Kasi bakit po? Alam niyo po yung kandileryo dyan na may 7 ilaw. Yan po yung mga pagpapala na dapat na nanasayin natin sa buhay na ito at sa walang hanggan. Pero bakit nababawasan siya? Umiikli yung ating tinatawag na takda. Hindi natin natatapos ng maayos ang ating takda because tayo po ay masuway, matigas ang ulo at lumalayo sa kalooban ng Diyos. Maraming pagpapala na nawawala, natatapyas. Di ba sabi niyan sa warning diyan sa Bible, sa book of Ephesians, sabi niya, kung hindi ka magbabago, aalisin ko sa iyo ang candelary. O yung tinatawag na lalagyan ng ilaw. Ano bang yun? Ano bang ilaw yan? Yan yung mga bagay na dapat na pinagnanasa na natin na pagpapala na galing sa Diyos, pero hindi natin makamtan it because lagi po tayong lumalayo sa presence ng Panginoon. So, 3 bagay ang ating pag-aaralan po. The title of the message of the Lord is bigyan natin ng maganda. Quicken from the dead.
Ano ibig sabihin ng salitang quickened from the dead? Ay, pastor, sabi mo, believer yan, o di buhay. Ay, bakit patay yan? Bakit gigisingin? Bakit bubuhayin? Bakit ang quicken is, ano yan yung parang mabilis, no? Parang, ulok ba? Nakakalimutan mo yung trabaho ng isang Kristiyano, parang ganon. Ganon yung tao, di ba? Nagugulat siya. Yun. Kung patay siya, bakit siya magugulat kung patay siya? Di ba? So, ibig sabihin, ano ang patay dyan? Kristiyano siya, hindi siya gumagawa sa kanyang duty and responsibility. Di ba? Kristiyano patay ang taong dyan. So, kailangan buhayin. Di ba? Sino bubuhay? Ang salita ng Diyos. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. No? Tayo, wala tayong magagawa dyan. But yung salita ng Diyos, may power sa Kanya, tunay ang Kanyang tinanggap, magre-respond ng tinatawag na evaluation sa Kanyang puso, yung Kanyang mata, ng Kanyang pag-iisip ay mabubuksan. Kristiyano nga pala. Bakit di ako nagtatrabaho sa Panginoon? Diba? Yun po yun. Yung ibig sabihin niya. So, number one sa ating pag-aralan, yung tinatawag na sa number one na ating pag-aralan, mag-note po kayo kasi medyo mahirap yung ating pong, bago-bago. Number one po, yung enlighten our understanding. No, yung ating pagkaunawa, yung ating tinatawag na so ibig sabihin may pag-aaral po diyan. Kasi marami tayong alam, akala natin ito yung mabuti para sa atin, pero ito pala yung mga bagay na nakakapag-istagnan sa ating buhay Kristiyano. Di ba? Mga bagay na naaaliw tayo sa mga bagay na gusto natin na hindi naman ito yung kalooban ng Diyos para sa atin. Hello, nakikinig po ba? Yan yung sinasabi nyo sa verse 7 hanggang 9, yung enlighten our understanding, ay huwag kayong makibahagi sa kanila. Sino po yan? Kasi sa ating buhay, Kristiyano, yung nininiwanagan yung ating pang-unawa ng salita ng Diyos at sinasabi, huwag kayong makibahagi. Anong sinasabi niya? Kristiyano na po tayo. No? Pinakikita yung ating lumang kalagayan before. Sabi niya, sapagkat noong panahon kay kadiliman, anything na nasa isipan natin purong madilim, mga bagay na temporal, mga bagay na gusto lang natin, mga bagay na nakapagpapalayo sa atin sa Panginoon, mga bagay na ninanasa ng ating mga mata sa buhay na ito. Diba? Yan po yun Natapot ngayon. Ito po yung different na ating buhay ngayon bilang mga Kristiyano. No? Kayo'y kaliwanagan sa Panginoon. Magsilakad kayong gaya ng mga anak ng kaliwanagan. Ibig sabihin, malinaw na yung isip natin. Alam na talaga natin yung tama at mali. Yung importante at mahalaga. Yung priority sa hindi. Di ba? Nakukuha niyo po ba? Yun po yung sinasabi niya. So yung buhay natin noon, papunta sa kalikuan, sa walang hanggang kaparusahan. Ang buhay natin ngayon, papunta sa liwanag, patungo sa langit, sa piling ng Diyos. Yan po yung kaibahan natin ngayon. So sabi, lumakad daw po tayo ng lakad. Gaya ng liwanag. No? Yung kabata na nakasuot ng tinatawag na sapatos na may ilaw, kada lakad ay umiilaw. Hindi po ganoon. Yung importante nga lang sa atin, minsan, yung salitang busy. Bakit natin nasabi, busy po ako ngayon Marami akong trabaho. But,
hindi ka busy. Hindi mo lang alam kung ano ang priority. Di ba? Ano ang priority? Yung importante, mahalaga, kailangan. Di ba? Anong nakikita nating kaibahan ng ating lumang buhay? Gusto natin yung mga bagay lamang. Gusto ko nito, gusto ko noon. Wala kaming ganito, wala kami rip, wala kaming TV, wala kami. Ang mindset po natin, mga bagay na temporal lang. Pero sa mga bagay na ito, pag tayo nasa liwanag na, ang mga isip natin, yung mga bagay na nakasasaya sa Panginoon. Kasi, alam niyo po ba, pag napasaya natin ng Panginoon, sabi ng Isaiah, pakakanin niya, ay ng Nehemiah, pakakanin tayo ng taba at kulot ng Panginoon. Ibig sabihin, pagpapala po yun. No? Pag nasiyahan ng Panginoon sa atin, ipagkakaloob niya yung nasa ng ating puso. Sabi ng Bible, no? Alam mo, mahirap kasi sa atin kasi hindi natin talaga pinanghahawakan yung salita ng Panginoon. Sapagkat ang bunga ng kaliwanag ay nabubuo ng kabutihan. Kabutihan, andun po yung kabutihan ay tinatawag na pagsalang-alang kung ano yung para sa iyo. No? Kundi yung kabutihang magagawa mo para sa iba. Pagsasalang-alang, ibig sabihin yung sarili mo, hindi siya priority sa iyo. Dahil alam na ng Diyos mo ang pangangailangan mo. Tama ba? So, itong kabutihan para sa iba. Let's say you are Christian, you are saved, patungo kang langit, marami kang kapitbahay, mahal sa buhay, hindi ligtas. O, anong ginagawa mo? Di ba? Kasi pinag-uusapan minsan, ano ba yung salitang ligtas? Katiyakan yun sa buhay na patungo sa langit. Akala niyo ba ang kamatayan sa buhay na ito, tapos na ang lahat? Wala ka nang alalahanin pa. No! Kasi mula pa lang ng walang hanggan. Pagpikit ng mata mo, mula pa lang ng walang hanggan. Ang masama niyan, kung pagpikit ng mata mo, paggising mo, eh nandun ka sa walang hanggang paghihirap at pagdurusa sa impyerno. Ay dapat pagpikit ng mata mo, paggising mo, o mamulat ang mata mo, nasa piling ka ng Diyos. Di ba? And when they welcome ka, anak, welcome. Di ba? Inurot na naman ni Sister Elsa para hindi yan. Bababayan. Bababayan, oh. Puntaan tayo, bababayan. Inurot mo naman Sister Elsa eh. Ba't mo kinukurot eh? Yan po yun. Hello, nakuha niyo po ba? Kabutihan at katuwiran. Ano ang katuwiran natin? Ang mga katuwiran daw ng tao, puro liko. O, hindi anong pupulo natin katuwiran? Galing sa Diyos. Di ba? Sa salita ng Diyos. Tama po ba? At katotohanan. Tandaan niyo po, yung tayo katotohanan. At ang katotohanan ang lumiliwanag sa atin na nanggagaling sa katuwiran ng Diyos mula sa kanyang kabutihan. Kuha niyo po ba? Yun po yun. Kaya, letter A po sa ating subpoint. Sabi ng subpoint po natin, remind us of Him. Pinapaalala siya sa atin. No? Kasi pag tayo po ay naliwanagan ang ating mata ng pag-iisip natin, pinapaalala yung priority. Diba? Sino priority nyo? Well, Diyos. No? Kung priority nyo ang Diyos, maaga kayo, excited kayo dumating. O yun nga, hinahanap ko, brad eh. Salamat ha. Hinahanap ko yung panakip. Wala akong makita. Sige, salamat. Yun. Sabi mo, wala. Sala natin yan. Okay, sabi dyan. Remind us of Him. Because, sabi ng Bible, sa unang tinatawag commandment pa lang, unahin natin siya. Diba?
Unahin natin siya, sabi ng Bible. Ang sabi, bago sa lahat, for anything, Diyos muna. Ibigin mo ang buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, at ng buong pagkatao mo. That takes, nire-remind tayo sa Kanya. No? Kasi, kung naaalala natin ang ating Diyos, inaalala niya rin tayo. Di ba? At hindi niya titiisin na tayo po ay hindi magkaroon ng pagpapala. Anak ka ng Diyos eh. Di ba? Kaya pagpapalain ka. So, habang nare-remind siya sa isip mo, gumagawa ang Diyos ng mga pagpapalang para sa atin. Di ba? So, minsan, sa ating buhay, hindi totoong nare-remind siya sa atin. Kasi kung nare-remind siya sa atin, alam natin kung sino tayo. Ay isang Kristiyanong naliwanagan. Mula doon sa kamatayan ay nilipat sa buhay. Mga ligtas na tao patungo sa langit. Isang araw pagbabalik ng Panginoon ay kukunin. That's our duty. Yung duty naman natin, responsibility natin, gawin natin para sa Kanya. Di ba? Ay, nalilimutan natin eh. Parang gano'n, ang sarap ng buhay. Na gano'n ang nangyayari sa akin. Pero, may trabaho tayo. While you are here saved, may trabaho tayo. Marami pong sabi ng Bible, no? Ipahayag ninyo ang aking salita sa mga tao. No? Sabihan sila ng mga bagay na pangako ng Diyos. No? At sila ay hayagan ng gospel. No? Yun ang sinasabi ng Bible eh. Minsan, ang duty natin, binababayaan natin. Gusto lang natin ng pakinabang. No? Alam niyo mga kapatid, dapat meron tayong trabaho. Kasi lalagay ba yung salita, agawin ninyo sila sa bunganga ng apoy, kung hindi natin dapat trabahuin. Ano ba ang dapat na gagawin mo sa isang tao mahuhulog na o nandun na ang kanyang paa? O isang paa doon sa tinatawag na bunganga ng impyerno. Ano yun? Dadahan-dahanin mo pa sa lang yan. Kaya pa naman niya. No? Sabi ng Ezekiel, sisingilin ko sa inyo ang dugo ng taong yan. Kaya mga kapatid, mga minamahal, mga Kristiyanong naliwanagan kay Kristo. It's about time na gawin po natin yung ating duty and responsibility. Meron na pong mga gumagawa. Salamat po. Magpatuloy po tayo. Pero dapat ma-remind po tayo sa malikling panahon na malapit na pagbabalik ng Panginoon. Huwag tayong parang doon lang okay na hindi nagtatrabaho sa Panginoon. Na masaya po na tayo ay gumagawa. Pag napapasaya natin ang Diyos, nagiging maginhawa ang ating buhay. Hello po. Totoo po yan. Kaya wag natin pabayaan na wag nating trabahuin. Di ba? Yung sabi ng Bible, di ba? Trabahuin ninyo ang inyong sariling kaligtasan. Hindi para maligtas, kundi yung mga duty ng isang taong ligtas, gagawin natin. Di ba? Gagawin natin kasi ligtas eh. Kung hindi tayo ligtas, wala tayong trabaho. Okay lang tayo maghintay ng kamatayan. No? Pero dahil ligtas po tayo, meron tayong responsibility doon sa mga papahamak. Kaya ang bawat salita ng Diyos, mahalaga sa panahon ito. Sapagkat ito yung panahon na kung saan sumisigaw si John the Baptist nung panahon niya. O, tuwirin ninyo ang daan. O, yung mga bako-bako, tuwirin ninyo. Darating ang Panginoon. Magsisi kayo. Talikdan ninyo ang inyong mga kasalanan at magbalik loob kayo sa Panginoon. Tayo ngayon yung sumisigaw. Tayo yung makakak na nagsasalita na kailangan mo si Kristo Jesus bilang Panginoon, sariling tagapagligtas mo para ikaw ay pumunta at makakiyak sa langit. Natahimik yung mga Kristiyano. Alam niyo ba ang panahon ngayon? Ligligan po. Isang araw makikita niyo, wala na yung si ano dito. Wala na yung isa dito. Hindi po nakakatakayan. Oo. Dahil darating ang panahon na sino liligligin, yung taga-sanlibutan o taga-loob?
Oh, ang kaaway natin ng Diablo, kumikilos yan. Triple ang kilos niyan. Bakit? Malapit na siyang parugahan. Oh, di ba? Yan sinasabi ng Bible yan. Kaya sabi, sa point po natin, the letter A, anong sinasabi niya? Letter A, Brad, balik mo lang. Remind us of Him. Pag na-remind tayo sa Kanya, na-remind din tayo sa ating responsibility. Ay, Kristiyano pala ako. Diba? Ay, dapat nasa simbahan ako ah. And ito mga kapatid ah, pag service, excited tayo. Excited po ba kayo nang pumunta kayo dito? Pastor, huwag niyo nang tanungin yan. Masakit lang ang loob ko. Diba? Excited, puro late. Alam niyo ba, kanina pa kami na naghihintay. Ano oras na tumayo si Brother Rainer? Oo. Alam niyo, dati alas 8 po ang simula sa morning. Tapos dumarating parang gwardiya rin eh. No? Pag gwardiya, oh, palitan tayo 6 to 6. Tapos 7 na dumating. Di 7 to 7 ulit. Tapos, dumating ng 8. O di 8 to 8 na ang palitan. Hindi naman ganun. Dapat isang service para sa Panginoon. Unahin po natin, sabi ng Bible, ang kanyang kalooban. Di ba? Ang lahat ng mga bagay. Yung nasa ng ating puso't isipan na gusto natin maabot at marating at makuha, ipagkakaloob ng Diyos sa atin. Pero bakit gano'n? Ang bigat natin pagdating sa gawain, hindi tayo masaya. Puro kurunot pa, puro kurduroy ang mukha. No? Bakit gano'n? Dapat nakangiti kayo. Alam ko pati yung sa pag titignan mo, parang kurunot ang mukha. Oh, may problema. Kung binati mo, baka islabing ka pag. Sabi, huwag mo ako istorboy. No? Bakit? Masaya po ba kayo nung pumunta kayo sa simbahan? Ganyan na kasaya yan. Yan na yung mukha na yung masaya. Ha? Amen. Masaya ka na? Oh. Masaya ka na ha? Salamat ha? Yan po yung sinasabi ng Bible. Pangalawa, ano sinasabi po dyan? Sa pangalawang subpoint po natin. Letter B. Remind us of what we heard. Nire-remind tayo, ano bang napakinggan nyo? Ano bang, nung nakarang linggo, meron bang nagbago? Pastor, kayo pa rin yung nagsalita. Ang sinasabi ko, yung napakinggan nyo, sabi, yung pinakinggan ba natin, isinabuhay ba natin, nag-respond ba, nag-evaluate ba siya, ayun ako, munting na ako matumba. Natitisod na ako dito, umaangat na tong, yung ating tiles dito. So, nangailangan ng pagpagawa. So, yun po yung sinasabi ng Bible. Kasi, kung lagi na po nating napapakinggan at hindi natin ginagawa, anong nangyayari? Diba? Hindi nagkakaroon ng evaluation, hindi nagmo-motivate sa ating buhay, walang change. Ang bira, baka may tutuloy na tayo. O baka talaga naman ayaw na natin pakinggan. O baka talaga totoo na sa atin yung tinatawag na prophecy ng Bible. Ano yung prophecy ng Bible sa huling panahon? Ang mga tao'y maghahanap ng mga bagay lamang na nais nilang pakinggan. Di ba? Baka totoo na yun. O sige, challenge. At remind na rin po sa atin. Ano yung title nung linggo sa ating pinag-aralan? Ha? Ha? Fully surrender. May copy kayo? Sigurado? Fully surrender. Di ba? Yung iba. Because, anong salita yung fully surrender? Wala ka nang natitira pa. No? Wala ka nang itira para sa'yo.
Nasa Panginoon na lahat. Siya ang buhay mo, siya ang lakas mo, siya yung katibayan mo, siya yung pag-asa mo, siya lahat. Wala ka na. Hindi na kurunot ang mukha mo, lagi ka nang masaya. Because kahit anong mangyari sa'yo, nakangiti ka. Kahit sinasalbahay ka sa likod. Di ba? Nakangiti ka. Di ba? Hello? Kaya, pansinin natin yung ating kalagayan. Pansinin natin. Gusto ng Diyos yung mangyayari sa buhay natin? Anong gusto ng Diyos sa atin? Tirahan mo ako, kapatid. Ng chapter 3, verse 2, 6, 9, hanggang 12, buksan natin. Ang napakinggan po natin, kung tunay na inyong narinig yaong pagiging katiwala, we are stewardship, na ano, sa biyaya ng Diyos sa atin na ibinigay sa ikagagaling ninyo. Stewardship pala tayo ng biyaya. Ang dakilang biyaya ni Jesus sa akin. Umid ang aking dili. Dila yun Pinano lang. Binigyan lang ng magandang pronunciation. Di kayang sambitin. Pasanin ko'y inibis. Anong pasanin yun? Buhay ko'y lumaya. Dahil sa inabot ng dakilang biyaya. Namin may malalim ng mga salita, no? Inabot po ba kayo ng dakilang biyaya? Masaya kayo? Sige nga. Yan na yung kasayahan Are you excited? Nang pumunta kayo sa simbahan, masaya kayo at excited? Makikita nyo na naman yung pangit na pastor. No? Yung nabubulo na pastor. Hello? Yung kinaiinisan yung pastor. Kasi pag magsasalita, ang salita ng Diyos, parang lagi kayo sinasaktan. No? Parang kayo laging kinukuro. Di ba? Hello? Di ba? Hello? Andiyan po ba kayo? Ang sabi sa verse 2, verse 2 muna tayo, Brad. Kung tunay na inyong narinig yung pagiging katiwala sa biyaya ng Diyos na sa akin na ibinigay sa ikagagaling ninyo, verse 6, ano ang sinasabi niya? Na ang mga hintil ay mga tagapagmana, tayo daw po, at mga kasangkap ng katawan, at mga may bahagi sa pangako na nakay Kristo Jesus sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Kaya ang buhay po ng tunay na ligtas, Ebanghelyo na lang No? Masaya siya na ipangaral ang salita ng Diyos. Masaya siya na magsalita para sa mga taong walang pagkaalam sa salita ng Diyos. Hello? Pero kung hindi po tayo masaya na tayo po ay magagamit ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian, magpapahayag ang salita ng Diyos sa mga taong mapapahamak, baka may problema tayo. No? Baka nagkukunwari lang tayo. Diba? And verse 9, sabi diyan, at may pakita sa lahat ng mga tao kung ano ang pagiging katiwala sa iwala na nasa lahat ng panahon ay inilim ng Diyos na lumalang ng lahat ng mga bagay. Alam niyo po ba, dati po yung biyaya na ito, kung wala pong nag-share sa atin, hindi naman natin ito malalaman No? Pero ang sabi ng Bible, mabuti pa sana kung hindi mo nalaman. Kaysa nalaman mo, wala kang ginagawa. Di ba? Yun ang problema dun Mabuti kung hindi mo nalaman, wala kang pananagutan. Pero ngayon, nalaman mo No, na ikaw anak ng Diyos, mabuo kang langit, pero ano ang landas na ginagawa mo? Hindi mo ginagawa ang kalooban ng Diyos. Hello? Na para maudyukan ka lamang ng isang bagay sa puso mo na nilalayo mo para sa Panginoon. Hello? Gising, sabi ng Bible.
Kasi dito makikita, you sleepers, awake! Sabi ng Bible. Sa Ephesians din po yun. Oh? And verse 11, verse 10, sabi niya, upang ngayon, sa pamamagitan ng iglesia, ay makikilala sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan sa sangkalangitan ang kapupusan ng karunungan ng Diyos. Bakit? Alam niyo po, yung hiwaga, pag yung natuklasan mo, naalaman mo, may karunungan ka ng Diyos. No? Isa ka sa binigyan ng pribileyo na maunawaan yun. Diba? Pero tingnan natin, baka may mga bisita po tayo, baka malito sila sa salitang iglesia po dyan. Ang sinasabi pong iglesia dyan, that is not a structure building, that is you. Church. No? Call, assembly, o yung tinatawag na iglesia, yung ecclesia, is yung believer. People po yan. Tao po yan. Persona po yan. Hindi yung building. No? Yan ay salitang Grego. Hindi po ang building ang makapagliligtas o iniligtas, kundi yung iglesia ni Kristo. Iglesia ni Kristo. No? Yung church, yung tinatawag na taong mapapahamak. Kaya gibayin mo itong building na to, okay lang yan, may tatayo yan. No? Hindi po yan yung iglesyang sinasabi, no? Nililiwanag lang po. And verse 11, ayon sa panukalang walang hanggan na ipinanukala kay Kristo Jesus sa Panginoon natin, na tayo bilang mga Kristiyanong naliwanagan ang panukala natin sa buhay na ito na malapit na pagbabalik ng Panginoon na dapat i-prepare po natin yung ating sarili para sa Kanya. At gampanan natin yung trabaho ng isang taong ligtas. Taas ang kamay ng mga ligtas na tao. Amen. If we are saved people, meron tayong trabaho. And our oriented is saved? Ligtas na ba sila? Saved na ba lahat yung ating mga relative, mga mahal sa buhay? Yung ating mga tinatawag na kaibigan, katoto, kabarkada? Sayang mo, pumapahamak sila. Sayang po yun. Tayo nakakaalam ng tama. Tayo na nakakaalam ng katotohanan. Tayo na nakakaalam ng pag-asa. Wala tayong ginagawa. Dapat may ginagawa po tayo. Verse 12, anong sabi? Sabi sa verse 12, nasa kanya mayroon tayong lakas ng loob at pagpasok na may pag-asa sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya. Kaya hindi po tayo nagiging mahihain. As long na ginagawa natin ipahayag ang katotohanan ng Diyos tungkol sa ating pananampalatayang tinanggap, hindi reliyon, ipahayag po natin ng buong tapang. No? Bisan, namimili tayo ng ating papahayagan ng salita ng Diyos. Si Kristo ba namili siya? O sana yung mayayaman lang sisiran ko. Yung mga mahirap, huwag tapo na yan. Walang ganun. Walang pinili ang salita ng Panginoon. Dapat may pagkakataon gawin po natin. No, pangalawa po sa ating pag-aaral. Enlighten our unfeeling love. Kasi nagbabago po yung ating pag-ibig. No? Alam niyo po, isa sa mga laban ng Diyos sa kanila, sa Philippian Christian, na iniwan nila ang kanilang dating pag-ibig. Di ba? Yun isa sa laban ng Panginoon sa kanila. Nung unang sigla-sigla nila, sabi ng Bible, sigla-sigla nilang sumusunod sa Panginoon, nagagalak ang kanilang puso't isipan. Pero sabi pagdating sa Korinto, sinong gumambala sa iyo para hindi ka makapaglingkod ng maayos?
Di ba? Hello? Tama ba? Yung minsan, yung nag-i-enroll sa atin, tayo din eh. Di ba? Kasi ang ganda-ganda ng mga trabaho natin sa pagsunod ng may kagalakan sa Panginoon, biglang nabago. Because nagbago na po eh. Nasa prophecy po tayo ng paglalamig ng marami. Totoo po yan. At alam niyo po ba ngayon, yung paglalamig ng marami, biblical po yan at nasa prophecy po tayo. Marami po ang mag-iiwan sa Panginoon. Sasabihin niyo, hindi, ang Panginoon naman ay mapagpatawad na Diyos. Sasabihin mo yan, kakatuwiran mo sa Kanya yan. O kahit saan naman ako, naroon naman ang Panginoon eh. Nakakapagpuri naman, di ko naman siya kinalilimutan. Eh bakit pa siya naglagay ng bahay dalanginan? Ay bakit pa siya nag-set ng isang araw para sa Kanya? Eh di tanggalin natin yun. Yung alibay natin pwede sa Kanya. Di ba? Tama ba? Ng marami. Ngayon, di ba nangyayari? Ano yung nasa puso nyo? Tunay pa ba na pag-ibig yan? Tunay pa ba na pagsunod sa Panginoon yan? Kasi kung tunay na pagsunod, masigasig, di ba? Hindi nanghihina, kahit nanghihina, hindi manghihina sapagkat ang ginagawa natin ay hindi para sa atin. Magamat tayo ang benepisyo nito. Gusto natin maluwalhati ang ating Diyos, ang ating Panginoon. Di ba? Ginagawa natin ito dahil ito'y utos. Di ba? Ito'y utos niya sa atin na humayo kayo. Ipahayag ninyo ang salita ng Diyos sa lahat ng mga tao, sa lahat ng bansa. At ang pangako niya, lagi natin siyang kasama. Hindi niya tayo iniiwan. Madalas siya ang iniiwan natin. Di ba? Yun po yun. Kaya sabi na, pangalawa na ba yan, Brad? Enlighten our unfeeling love. Kayo nga'y mga situlad sa Diyos na gaya ng mga anak na minamahal. Sira sa pagmamahal. Hindi question yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang question yung pag-ibig natin sa Kanya. Di ba? O kung sasabihin niya, pag tinanong kayo, sasabihin niya, mahal ko ang Diyos. Ba't nakikita yan? Love is an action word. Hindi yan maitatago. Di ba? Nakikita po yan. Kaya hindi ko na kayo tatanungin. No? Walang question sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Ang question po yung pagmamahal natin sa Kanya. Yung po totoo. Suriin po natin yung ating sarili. Yung pagmamahal talaga natin sa Kanya, totoo. Talaga siya ang ating priority. Siya ba ang higit sa atin? O hindi na? Kaya yun yung laban ng Diyos sa mga yung Christian in Ephesus. Even sa ating present time ngayon. Iniiwanan natin yung ating dating pag-ibig. Kanya-kanya at pumunta kung saan niya gusto sa kanyang nasa. Diba? Kung kayo po ay nagmamahal, mabilis niyo mong maano po yan. Kahit na anong sama ng mahal niyo pa rin yan. Diba? Hindi nagbabago. Diba? Meron akong kilala dito Kristiyano eh. Nung ako po ay binata pa, ginugulpi ng asawa, pinagtatadyakan hanggang nahuhulog sa diyan sa may kanal. Pero nagtiis siya. Nakailang anak pa siya. No? Dahil mahal niya. Pero ang tigas ng ulo eh. Kaya kinuha na ng Diyos. No? Kumabit pa sa iba.
Kinuha na siya ng Diyos. Di ba? Di na nakatulong sa pananampalataya. Matigas pa ang ulo. Ayan. Kinuha na ng Diyos. Gusto niyo bang kunin na ni Lord? Gusto mo na? Bakit? Sawa ka na kay Brother Michael. Naku ba naman? Nakakatatlo ka na. Tapos sasawa ka na kaagad eh. Ay, naku. Ay. Ha? Ay, naghihirap ka sa kanya? Ay, naku. Binubuking ka, kapatid. Mamaya natin pag-usapan yan. Dito muna tayo. Nalalayo tayo. O, dito ka. So, pagsilangan kayo sa pag-ibig, gaya rin naman ang pag-ibig ni Kristo sa inyo ay binigay dahil sa atin ang kanyang sarili na hain, handog sa Diyos upang maging samyo na masarap na amoy. Inyong imagine ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Meron siyang tinatawag na anak ibinigay sa atin para mamatay lang para sa atin. Diba? Isipin niyo po yung pag-ibig na yan, no? Para maging masamyo yung hain lang. Kaya po dito may title tayo, Sent. Dito sa Book of Ephesians, mababasa nyo, tayo na mga nakipag-isa kay Kristo, tinawag ng mga banal. At ang dugo ni Kristo ang bumalot sa atin. Hinugasan tayo ng dugo ni Kristo, no? Kayo po ba, nahugasan na ng dugo ng Panginoong Hesus? Parang malungkot ang iba sa inyo. Ha? Ano daw? Tapos na? Tapos na sa baba? Tapos na? Okay, tuloy po tayo. Sabi ng verse 3, ngunit ang bakit? Tingnan niyo po, 1-2, makikita niyo po yung tinatawag na pagmamalasakit ng Panginoon. Dito sa 3, makikita niyo naman yung tinatawag na ginagawa natin. Yung salitang pakikiapid, hindi lang po yan naka-base doon sa babae, lalaki. Lalaki, babae. No? Hindi lang siya about yung tinatawag na lust. No, hindi lang po yan makalaman na kalagayan, kundi yan po yung mga pag-iisip na nakikiapid tayo sa mga bagay na hindi dapat, sa mga bagay na sanlibutan. Mahirap maglingkod sa dalawang Panginoon. Tandaan niyo po yan. Sabi niyan, ngunit ang pakikiapid, ang lahat ng karumihan o kasakiman ay huwag man lamang masambit sa iyo, gaya ng nararapat sa mga banal. Kaya po, mga kapatid, di ba? Minsan mga Kristiyano, nagmumura pa. Di ba? Minsan yung temper natin, sobrang umaabot doon sa sukdulan, bumabalik tayo sa ating lumang pagkatao. Ano bang gusto mo? Nangyayari yung mga ganyan, di ba? Bumabalik tayo sa ating lumang pagkatao. Di ba? Hindi, wala na tayo doon sa lumang pagkatao eh. Di ba? Kaya yung pakikiapid, ang lahat ng karamihan, ang kasakiman na huwag man lamang masambit sa inyo, gaya ng nararapat sa mga banal. Hindi na po yan bahagi ng ating pananalita. Meron na po tayong pagpipigil sa sarili. No, hindi na tayo dapat na magsasalita pa ng mga laban sa kapatid. No? Minsan pinag-uusapan natin nung tayo nasa kabilang kalagayan pa sa ating lumang buhay, tayo po ay nasa sanlibutan pa. Masarap pag-usapan yung kapitbahay mo. Di ba? Pinag-uusapan, alam mo ba? Kapitbahay natin yan. Hindi natin alam, may kabit pa lang. Sarap-sarap ng kwento. Ano ba yun? Lumalaki pa mata mo, no? Ang pinag-uusapan natin ngayon, kumusta ang pananampalataya mo? Masaya ka ba sa paglilingkod mo sa Panginoon? Yan ang pinag-uusapan natin ngayon. Nagagamit ka ba sa gawain ng Diyos? Yan yun. Hindi na yung kapitbahay mo. No? Minsan, tamang hinala tayo, sabi natin, ako na naman pinag-uusapan ng mga ito. Diba? Kaya, iba na yung mukha mo. Diba? Tama ba? Para sa akin na naman yung mensahe. Parang, special ka. Di ba? Di ba, tama? Para sa iyo lang pala ito, di
special ka. Para sa lahat ito. Kahit sa akin. Sa bawat isa sa atin. Kung sasabihin ko lamang yung mga bagay para sa ikatutuwa nyo, ano pa tinayo ako ng Panginoon dito? Di ba? Hindi ako tinatawag na magsasalita lang para sa gusto nyo, kundi sa gusto ng Panginoon. Para sa ikalalakas at ikatitibay ng mga mananampalataya. Tama ba? So, tulungan nyo po, magtulungan po tayo. Dahil tayong lahat ay sinasabihan ng salita ng Panginoon. Tama? Verse 4, ano yan? Chapter 4, verse 16, ano sabi po dyan? Na dahil sa kanya ay ang buong katawan na nakalapat na magitan ng tulong ng bawat kasukasuan tayo po ang one body. Hindi po tayo dapat na nagkakaroon ng pag-iisip. Pagka tayo gumagawa sa Panginoon, gumagawa tayong magalakan, hindi dahil nag-aarap pa tayo ng mga kasama. No? Ay wala siya, medyo sa kanan lang pupunta. O yung pag-gusto-gusto lamang. Responsibility natin bilang taong ligtas na gawin ang utos ng Diyos sa atin. Hindi dahil sa nasisihan lang tayo, paano kung malungkot ka na, hindi ka nagagawa? Hello? Hindi pa gusto-gusto ang ministry ng Panginoon, hindi pa gusto-gusto. Pagkatapos, pag nagkaroon ka ng problema, iiwan mo ang Diyos. Hindi pwedeng gano'n. Kaya ang salita ng Diyos, isa, dalawa, tatlo. Because hindi po naghahanap ng marami. Pero kung nais po nating mapasaya ang Diyos bilang mga Kristiyanong naliwanagan, sundin po natin ang utos. Kasi tayo bahagi ng katawan ni Kristo. Tama? Amen. Hindi po tayo nag-iisip na dahil ang galing ko, no? Mahusay ako sa iyo, eh. No? Ako dapat ang karapat-dapat dito, eh. Diba? Walang ganun. Lahat tayo hindi nararapat at hindi karapat-dapat. Pero minarapat ng pag-ibig ng Panginoon. Diba? Kinahabagan lang po tayo. Dahil dati tayong nakabahag. Kaya akala po natin na kapag tayo ay tumatayo na sa pulpit, kala natin sabi ng mga ibang mga pastor, gwapo na tayo. Tayo ng Diyos. Una tayo, bago sila. Kasi pinag-aaralan na natin yung salita ng Diyos. Tingnan niyo po, may verse kayo. Tapos yung verse yung tama sa ugali niyo. Dapat hindi ganito. Di ba? Papaguhin ka ng salita ng Diyos. Di ba? Katotohanan to eh. Kung sinasabi nga nung isang istasyon ng tinatawag na TV ba yun? Katotohanan na magpapalaya bayan? Si Kristo ang katotohanan. Ang nagpapalaya. Sa broadcaster lang o sa TV lang o na-inventong salita, kundi yan ay nasa salita ng Diyos. Hello? Tama? And letter A, sabi, remember what our time is. Tandaan po natin, nasa na ba tayong posisyon? Nasa na ba tayong kalagayan? Unang-una, sa may mga edad, napakalapit na natin sa katotohanan. No? Na isang araw, tatabunan na rin tayo ng lupa. Face application, papabata pa kayo eh. No? Beauty pa kayo sa face nyo. Pero sa katotohanan, kurunot na kayo. No? Huwag na natin gamitin yan. Tandaan niyo po, lalo na sa mga katulad kong may edad na 55 na po ako. Hindi ko alam. 5 to 10 days from now,
Kung hindi pa babalik ang Panginoon, baka kunin na ako. Hindi ko alam. Sino nakakalam ng bukas? Pero alam natin kung sino may hawak na kinabukasan. Ito maganda. Di ba? Sa araw, lahat tayo halos sa buhay na ito. At ang isang importanteng bagay na ito, sapagkat harapin naman natin ang walang hanggang buhay na kasama ang Diyos. Di ba? Alam niyo, kung hindi po katotohanan ang aking natuklasan, wala po ako sa harap niya. Wala po ako sa harap niyo. At hindi po ako tatayo dito para pang-awa-awakan ko yung mga tao na mas matitigas pang ulo sa akin. Hindi. Pero dahil sa biyaya ng Panginoon, inayo ako ng Panginoon. Sa biyaya ng Panginoon, ginagamit ako para sa mga tao. Totoo po yan. Dati, 5 lang ang pamilya ko. Ngayon, ang dami na. 5 lang yung aking anak. Iba-iba. Kaya nga minsan, sabi ng nasa pulpit na pastor, alam nyo, kayo, isa lang ang pakikisamahan nyo. Pero, kaming mga pastor, marami kaming pakikisamahan. Pero dapat balance. Kaya minsan, hindi na nagsasalita yung ibang pastor. Bakit? Kasi pag may kinausap ka na isa, baka sasabihin ako, di ako kinausap ni pastor. Di ba? Nandamdam sila. Isa, hindi na kami nagbibisita ni pastor. Totoo naman, hindi naman kasi ako ganun kung kaya ko lang paramihin ang katawan ko, lagi ako nasa bahay nyo. Isang bahay lang punta ko, wala na. Pagod na ako. Di ba? Sa kain. Di ba? Hello, tama ba? Yun yung sinasabi niya sa verse 17. Anong sabi? Samantalain ang panahon kapagkat ang mga araw ay masasama. Mabuti pa ba? Ano mo sabi ng prophecy? Ang ating panahon masama o bubuti pa? Ha? O, pasama ng pasama. 17. Sabi niyan, kaya't huwag kayong maging mga mangmang, sabi ng Bible, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. At ang kalooban ng Panginoon, tayo ng mga ligtas, believer ni Kristo, mga mananampalataya ni Kristo, nagtatrabaho para sa kaluwalhatian ng Diyos. Tama ba? Alam niyo po, pag kayo po Kristyano, tapos wala kayong ginagawa sa Ebanghelyo, tinanggap nyo. Ay, magtanong po kayo. Baka may problema sa inyo. Magsaliksik po kayo ng Bible. If tama yung ginagawa natin. Di ba? Magsaliksik po tayo. Kasi minsan, ang galing natin ng memory verse. Yung pala, yung memory verse mo, panlaban sa memory verse ng iba. Hindi ganun yun no? Dapat yung memory verse mo talaga na natuto ka sa Kanya, na pinangahawakan mo siya dahil yan ang kalooban ng Diyos, na baguhin ka. Diba? Hindi yung para gagawin. Maganda to Diba? Minsan may mga gano'n. Kahit hindi lang po sa bawat, totoo po yan, nangyayari po yan. Dahil merong, tinatawag na, ano ba yan? Merong sama ng loob, di ba? Pag may sama ng loob yung tao, nagagawa niya po yun, hindi niya alam, nagagamit siya ng diablo. Nung sabi ng Diyos, tama yung ginawa mo, okay yan. So sa katotohanan lang, naisahan tayo. Di ba? Naisahan tayo ng kaway. Sabi niyan, verse 18. Hello, verse 18. At huwag kayong magsipaglasing ng alak na kinaroroonan ng kaluguluhan, kundi kayo'y mapustos ng Espiritu. Minsan yung alak na sinasabi natin yan, hindi naman totally alak yan. No? Sa literal na kalagayan, alak nga yan. Sa letra pa lang, alak na yan. Pero yung spiritual, yung mga bagay na nakakalasing sa atin upang hindi natin trabahuin ang trabaho natin sa Panginoon. Yung mga bagay na ginagawa natin importante kaysa Diyos. Yung nakakaglasing tayo, naku, dami ko ng pera. Diba? Yun yung mga bagay na nakakalasing sa atin.
Pag ginamit natin yung letra yan, sasabihin na, oh, tama, alak nga yan. Totoo ka. Ang pag-isipan daw po natin, hindi lang po ang salita ng Diyos ay sa literal. Yan ay literal, spiritual, doctrinal, parable. No? 5 word yan. Doctrinal, prophecy, parable, literal. Basta 5 yan, nalimutan ko lang isa. Sorry. Pero mga kapatid, tingnan niyo po. Kung iisipin yung letra lang yan, tama kayo. Pero pag isalin mo siya sa spiritual, yung mga bagay na nakakalasing sa atin. Ano yung mga bagay na nakakalasing sa atin? Yung sama ng loob, nakakalasing yan. Oo. Kaya nga, sa sobrang sama ng loob niya, nagalit siya kaya Abel, pinatay niya si Abel eh. Nakakapatay pa yan. Di ba? Hindi lang ikaw malalasing, mababaliw ka pa, masisira pa ang tuktok mo dyan. Di ba? Hindi kayo yung mga puspos ng Espiritu. Doon tayo. At pagka tayo na puspos ng Espiritu, sigurado, yung salita ng Diyos pumasok talaga sa kaibuturan ng ating puso at na-remind po tayo doon sa ating dating pag-ibig at ni-restore ng Panginoon yung pag-ibig natin nung una at tayo po ay nagkaroon ng kagalakan sundin ang kalooban ng Panginoon. Yun ang totoo. Nagkaroon ng tinatawag na evaluation. No? Muling nagkaroon ng buhay. Naging masigla ka. Na yung mga kapatid na minsan dati mo hindi mo binabati ngayon, ay kapatid, kumusta ka? Ang saya-saya mong batiin, kumusta ka kapatid? Diba? Because binalik ka ng Panginoon doon sa dati mong pag-ibig. No? Para maging makulay ulit ang buhay mo. Kita niya, nabublooming yung mga tao na gano'n. Pag ay laging in love, di ba? Wow. Pang in love ata. Sister Beng. Namumula ang pisngi. Di ba? Namumula ang lips. May shade na. Ang ganda pa. Di ba? Ganun po yun. Next, sabi niyan sa 20, na kayo'y laging magpasalamat sa lahat ng mga bagay sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo sa Diyos ng ating Ama. Diba? Sa salita ng 1 Thessalonians 5, and everything give thanks, for this is the will of God. Minsan, di na tayo marunong magpasalamat sa mga bagay na dumarating sa ating buhay. Kasi, alam niyo, hindi lang po yung mga bagay na mabubuti. Maging yung mga bagay na sa palagay natin bakit dumating ito? Dapat dito Meron tayong matututunan doon. Sabi, dumating ito para tayo ay turuan at matuto tayo. Para tayo lumakas. Ala kasi natin yung mabuting bagay lang. Tingnan niyo po si Apostol si Job pala. Sa mabubuting bagay lang ba tayo magpapasalamat sa Diyos? Hindi ba sa mga bagay na masasama na nangyayari sa ating buhay? Tingnan niyo po, nagpasalamat siya sa Panginoon at hindi siya nagkasala sa Diyos. Di ba? Kasi meron tayong matututunan. Why nangyari yung isang bagay na sa palagay natin dapat hindi nangyayari sa isang Kristiyano? Kinurot mo na naman yan Bababa ka na naman yan. And next, sabi po dyan, sa pangatlong pag-aaral, pangatlo na ba? Wala pa. Remember what our title is. Alam niyo ba, tayo bilang mga Kristiyano, may title tayo. Ito ata yung sinabi ko na send. Di ba? Buksan natin. Ephesians 6:10 hanggang 12. Sabi niya, sa katapus-tapusan, sabi dito, si Pablo po, in-encourage siya yung tinatawag na Ephesian Christian na magpalakas kayo sa Panginoon. Bakit? Darating ang kahinaan. Darating ang mga bagay na maggigiba. Ay, kung hindi ka malakas,
No? At sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan dito sa pamamagitan ng salita ng Diyos, pangako ng Diyos at mga plano ng Diyos, ma-remind tayo sa malapit na pagbabalik ng Panginoon. And verse 11, magbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos. Oh, restoring na to. Diba? Bakit? Iniiwan na natin yung ating lumang pag-ibig, yung dating pag-ibig natin. Ibalik po natin, i-restore natin muli, no? At imbis ulit tayo ng kagalakan ng Diyos upang kayo'y magsisibay laban sa mga lalang ng Diablo. The devil, our enemy. No? Be sober, be vigilant. Because our enemy is the devil at wala tayong makayanan sa kanya. Pero meron tayong Panginoon na may kaya sa kanya. That's why kailangan natin ang salita ng Diyos para tayo tumibay. Next, verse 12, sapagkat ang aming pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga makapangyarihan, laban sa mga pamamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan, laban sa mga ugol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kataasan. No? Pag sinabi, ay, bakit dakong kataasan niya? Sa langit yun. No! Yung taas lang yan eh. Ibig sabihin, sa ibabaw ng mundong ito ang ibig sabihin niya. Hindi sa dakong, pag sinabi niya, taasan. O bakit? Yung buong mundo ba, mababa? Taas yan, di ba? Ngayon, dapat isipin niyo yung mga word. Pag-aralan po natin siya. Hindi yan yung langit na nakikita natin. Ibig sabihin yung global natin. Yun yung ating mga naranasang kasamaan sa buhay na ito. No? Dami na pong masasamang tao ngayon. Dito na lang. Kaya kami umalis dyan eh. Yung lugar namin, doon mismo ang ipunan nila. Ang nagtatakbuhan ay pagbukas yung pinto namin. Buti na lang may aso kami eh. Eh kung biglang papasok doon, di ba? At naliligo ako sa loob, sisigaw ako. Ay, di ba? Di ba? Dapat po makita natin yun. Marami po na mga Kristiyano na hindi na po lumalaban at tahimik na po. Pero tayo, sabi ng Bible, mga taong naliwanagan, makibaka tayo. Makilaban tayo. Meron tayong ipaglalaban. Meron dapat tayong ilaban. Di ba? Hello? Hello? Nandiyan pa ba kayo? And pangatlo po, sabi niyan, enlighten our uncovered sin. Wala ka ng sekretong itatago sa Diyos. No, hindi mo na kailangan yun. Bakit? Hayag at lantad na po tayo sa present ng Panginoon. Sabi ng Bible, madadaya mo yung mga tao, pero ako hindi. Kaya yung uncovered sin natin. No? Lantad na po yan. Iyahayag ng liwanag. No? Iyahayag ng tinatawag na salita ng Diyos. Verse 1 hanggang 5, anong sabi niyan? Kayo nga'y magsitulad sa Diyos kagaya ng mga anak na minamahal. Tandaan niyo po, mahal tayo ng Panginoon. Mahal niyo ba ang Panginoon? Amen. Kayang-kaya ko yan, no? Pwede sa lahat. Amen. Diba? And verse 2, sabi niyan, at magsilakad kayo sa pag-ibig, gaya rin naman ng pag-ibig ni Kristo sa inyo. Oh, tularan na po natin yung pag-ibig ni Kristo. At ibinigay dahil sa atin ng kanyang sarili na hain at handog sa Diyos upang maging samyo ng masarap na amoy. Hindi amoy kilikili. No? Amoy kilikiling paglilingkod lang. No? Dapat masamyong amoy. Ito dahil tayo po ay nahawa ng pag-ibig ng Panginoon. Tayo po ay gumagawa na may pag-ibig para sa ating Panginoong Jesucristo. Masaya! I mean, pagbibigayan niya, naku, pera na naman. Ay, hindi masaya yun. Di ba? Alam niyo, hindi pinag-uusapan dito yung pera eh. Yung pag-ibig mo sa Diyos. Kung lahat ibinigay niya sa'yo,
Ano ang hindi natin kayang ibigay sa Kanya? Wala akong ganun eh. Meron ka. Tingnan mo nga po yung yung isang pulubi doon, no? At isang mayaman, di ba, nagbigay siya. Pero sayang-saya siya na lahat binigay niya. Pero yung isa, ibinigay niya lang yung labis sa kanya. O ano ang pinuri ng Diyos, ng Panginoon? Yung nagbigay ba ng malaki o yung nagbigay ng o konti, di ba? Kaya isipin po natin yan. In verse 3, anong sabi? Kailangan gumagawa tayo na masaya na yung alimuhap ng amoy nakakabot sa Diyos. Napapasaya natin ng Diyos. Dahil pakakanin niya tayo ng taba at mga pulot. Pagpapala po yun dito sa buhay nito hanggang sa walang hanggan. Meron po yung reward. Hello? Yun po yan. Ayaw nyo atang maniwala kaya hindi nyo ginagawa Ngunit, ang pakikiapid, tuloy naman, warning na naman po sa atin at nire-remind na naman po tayo at ang lahat ng karumihan, kasakiman ay huwag man lamang masambit sa inyo. Gaya ng nararapat sa mga banal. Tayo po, dito po yung title natin, banal. Pag anak ka ng Diyos, papunta kang langit, tawag sa iyo, Saint Ramir, Saint Ruel, ibalik natin, Saint. Ibig sabihin, huwag daw masambit yan. Huwag daw masambit yan kasakiman na yan. No? Huwag masambit yung mga bagay na mga hindi nararapat. Verse 4. O ang karumihan man o ang mga mangmang na pananalita. Isa nagsasalita tayo dahil meron tayong sama ng loob. Kung ano-ano sinasabi natin. Hindi natin nauunawa. Di ba? Ang sabi, ang karumihan man o mga mangmang na pananalita o ang mga pagbibiro na di nangararapat, kundi kayo'y magpasalamat. San? Paul na yung ating biro. Di ba? Magaling tayo magbiro, pero pag tayo biniro, offended tayo. Di ba? Tawa ko ng tawa, pero pag ikaw nang tinawanan, ang sama na ng timpla ng di ba? Yan po, totoo yan sinasabi niyan. Huwag daw ganyan ang ating mga pag-iisip. Huwag daw ganyan ang ating mga tinatawag na nilalaman ng ating mga bibig at pag-iisip. Kundi kayo'y magpasalamat. And verse 5, ano sabi? Sapagkat para sa ninyong lahat, o para sa ninyong lupot na sino mang makikiapid o mahalay, masakin na isang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, ay walang anumang mamanay sa karya ni Kristo at ng Diyos. Ibig sabihin, hindi siya sa Diyos. Hindi siya sa langit. Saan siya? Ibig sabihin, kayo ay mga Kristiyano, kayo ay mga banal, binanal ni Kristo, kayo ay mga believer na dapat intang kayo sa Panginoon, sa katawan ni Kristo, sapagkat siya yung ulo, di ba? Na dapat tayo po ay gumagawa para sa kaluwalhatian niya. Pero kung tayo, sa mga bagay na yan, ganyan pa rin ang isip natin, baka questionin na natin ang ating sarili. No? Alam naman kaagad natin yung nagsasabing anak siya ng Diyos at hindi anak ng Diyos. No? Nakakalam yan yung mga tunay na mga anak ng Diyos. Diba? So, sa letter A, sabi diyan, blinded in their mind. No? Huwag mabulag ang ating pag-iisip. No? Bakit mabulag? May mata ba? Minsan kasi, yung akala nating tama sa ating pag-iisip, mali pala. Diba? Ito nga ang mga sinasabi at sinasaksihan sa Panginoon na kayo hindi nagsisilakan pa, gaya naman ng lakad ng mga hintel sa lumang buhay, sa pagpapaparalo sa kanilang pag-iisip. So, wala nang mayabang. No?
Pero yung mayabang talaga, hindi na, no? May kaamuan na. Hindi naman mukhang amo, ha? Kasi sa Bisaya, amo, ano yan, eh. Ano pa po? Sabi, step 18, na nasa kadiliman ng kanilang pag-iisip nang aiwalay sa buhay na Diyos dahil sa kahangalang nasa kanila, dahil sa pagmamatigas ng kanilang puso. Tingnan niyo po yung mga bagay na nasa ating puso. Nagpapatigas po yan. Sabi ng Bible, parang hiniruhan ng nagbabagang bakal ang kanilang puso. No, hindi nila makita yung iba kasi sa sobrang taas nila. Di ba? Yung po kailangan mababa. Ano pa po ang sinasabi sa verse 19? Na sila, sa di pagkaramdam ng kahihiyan ay naipahikayat sa kalibugan upang kalakalin ang lahat ng karumihan ng buong kasakiman. Alam niyo po ba, ang ating mundo ay patungo sa Sodoma at Gomora? Bumabalik po siya katulad ng Sodoma at Gomora. Na isang araw ay nalalaan muli sa apoy. Bakit? Hanggang na po yung kasalanan. No? Yung mga makasalanan nga, kuwari uhulihin tapos ilalabas din Yung wala namang alam doon sa kasalanan, siya pa yung napupunta doon sa bilangguan at natutuluyan. Di ba? Yung meron po tayong anak ng kapatid doon na nadamay. Dahil kasama niya, bago lang siya doon, nadamay siya dahil siya nag-ahatak doon ng karitilya. So, wala tayong dyan. Pero sabi ng Bible, dapat hindi ganyan ang ating isip. Dapat hindi ganyan tayo. Mga bagay na yan, sa buhay na yan Dito sa buhay lang ito Pero ang ating mindset ay dapat sa buhay na walang hanggan. Kay Kristo. At sa Diyos. 20. Ngunit kayo hindi totoo ng ganito. Nangatuto ng ganito kay Kristo. Malayo yun. No? Ito yung lumang pagkatao natin. So, ibig sabihin, pag yung pa rin ang ginagawa natin, hindi tayo talaga totoong ligtas. Di ba? Questionable tayo. Dahil hindi yan ang natutunan natin kay Kristo. Sabi ng Bible. Di ba? Natutunan natin kay Kristo, maging humble, mapagmahal, nakakaunawa, may pamalasakit sa ministry, gumagawa, sumusunod, hindi nagre-reklamo. No? Iniisip ang lahat para sa Diyos. Di ba? Iniisip po ba natin ang ministry ng Panginoon? Amen. Amen. Alam ko yan. Next, Brad. Next. Tapos na. Diba 20 na? Sa conclusion na tayo ata. Yan tayo. O di. Blinded in their secret. Kanina yung mga tinatawag na sekreto naman yan. Ephesians 5:12-14. Sinasabi, sapagkat ang mga bagay na ginawa nila sa lihim, mahalay na salikain man lamang. Bakit? Kung kayo Kristiyano, meron kayong mga sekreto sa kadiliman, ibubulgar nyo ba sa liwanag? Hello? Hindi. Mahihiya kayo. Pero kung tunay kang Kristiyano, hindi ka gagawa ng ganyan. Wala kang ibubulgar. Sa kadiliman mo ginawa yan Dahil liwanag ka, ay hindi mo nagagawin yan. Ay bakit ginagawa niya? Blind ang kanyang isip. Binulag ng Diyos ng sanlibutan ang kanyang isip. Sapagkat ang mga bagay na ginawa nila sa lihim ay mahalay. O mahalay niya Diba? Bigyan ko po kayo ng example para malaman niyo yung katotohanan dyan sa verse na yan. Yung mag-asawa, gumagawa sila. Ikukwento pa ba nila yan? Ganito si Brother Ramiro. No? But, ikukwento niyo pa? Hindi, di ba? Kung kasalanan yan,
Hindi nyo na gagawin yan. Ibig sabihin, kasalanan yan eh. Alam na natin ang tama, mga kapatid. Kapag sinabi ng Bible mo, alam mo ang tama, hindi mo ginawa, hindi kasalanan sa iyo. So, ibig sabihin, meron ka ng panlaban dyan. Ano mo pa gagawin ng lihim yan? No? Lantad at hayag tayo sa Panginoon. Tama? Hello? Parang ayaw niya na mag-amen Dahil, Pastor, ginagaya mo kami Next. 13, ano sabi? Dapat ang lahat ng mga bagay pagkasawata. Yun, yung sinasabi ko. Sinasawatan mo yan, kinokontra mo yan. Ay, itinatanyag ng kaliwanagan sapagkat ang lahat ng mga bagay na tinatanyag ay kaliwanagan. So, kilala kita. Di ba? Verse 14. 14, Bisaya man gudoy. Kaya nga sinabi niya, gumising ka ang natutulog. Ito po yung isa sa mga tema nila, Pastor Jopre. Tingnan niyo po, kung ito po ay patay, at kung ito talaga yung tulog, hindi mo magigising yung kagad, di ba? Kaya nga sinabi niya, gumising kang natutulog, magbangon ka sa gitna ng mga patay. Paano mapatay gigising? Di ba? Ibig sabihin yung sinasabihin ng Kristiyano, gising na! No, tulog ka pa rin hanggang ngayon at wala ka pang ginagawa. Hindi dapat. Malapit nang bumalik ang Panginoon pagkatapos tulog ka pa rin. No? Magbangon ka na sa mga patay, mga patay. Magbangon ka. Bakit ka babangon? Nakita niyo po sa Ezekiel? Nagtalitasan yung mga buto, yung mga joint, nagdikitan. Bakit? Nagsalita sa Ezekiel Ano ang pinayaw niya? Yung salita ng Diyos para ipagbuklutin sila yung makasalanan niya yung mga patay na yan, buhayin ng salita ng ating Panginoon. At pag sila'y nabuhay na, makakasama sila ng Panginoon. At ang trabaho yan ay trabaho ng mga Kristiyano. Nagising. No? At hindi patay. Gising po ba kayo? Hindi kayo patay. Trabaho tayo sa Panginoon. Sabi ng verse natin. Next. The conclusion unto the church of Ephesus. God had one thing against them. They left their first love. No? Yet God give a chance to be restored. And that is the Word of God na ating pinag-aralan ngayon. Balikan po natin yung una nating pag-ibig. Diba? Gaano tayo kasigla nung tayo naligtas? Gaano tayo kasaya? Amen! Hallelujah! Ako'y naligtas! Tinanggap ko ang Panginoon! At ako'y gumagawa sa Panginoon! Kumikilos! Nagpapaawit ng mga bata! Nagsosol winning! Hello? Andiyan pa ba kayo? Lahat sa ministeryo. Malapit nang bumalik ang Panginoon, handa na ba tayo? Haharap tayo ng masaya sapagkat marami tayong kasama na mga kaluluwa para sa Panginoon. Parang ayaw nyo ata Praise God sa ating isang kapatid. Kasama po namin siya every Saturday na. Ayaw ko nang i-mention yung kanyang pangalan. At natutuwa ako. At kung ako natutuwa, mas natutuwa ang Panginoon. Hindi kayang bayaran yun. Pwede na, nagpapahinga na sana siya sa bahay. Pero may ginagawa pa rin siya. At hindi po mahirap, hindi po madali na umarap sa maraming bata. Si Brother Ramir nga, ganito na to, hindi na to magagalitin, pero pag nasobrahan, nagagalit sa bata. Totoo. Okay, nagpapasalamat sa Panginoon dahil tinuruan sila ng Diyos na magmahal